hindi po yan 100% na safe. Pero may mga nakakalusot. May mga eksperto talagang lalaki dito or babae dito na alam nila na bago pa ito lumabas ilang segundo, kailangan mahugot na nila. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel and also huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about mga maling iniisip mo or nagagawa mo sa tuwing nakikipag-loving ka sa partner mo. Malamang isa dito, tatamaan mo. Ang pakikipag-loving kay Mr. or kay Mrs. ay parte lamang ng inyong pagmamahalan. Kasi diyan mas lumalalim ang connection between the two of you. Pero paano kung nagagawa mo ang mga ito tuwing nakikipag-loving ka kay Mrs. o kay Mr.? Number 1, thinking of someone else while having sex with your partner. Maraming guilty dyan. Hindi mo naman siguro sadya. May mga pagkakataon lang talaga. May mali ba kung ganito ang nangyayari sa'yo minsan? Of course, everything is wrong with it. Mali naman talaga yun kahit saang anggulo natin tingnan. Let's say you're having sex with your partner, pero ang iniisip ng partner mo is someone else. Isa lang ang ibig sabihin yan, hindi present mentally yung partner mo being with you. Nagagamit ka lang niya bilang tool or kasangkapan para masupply yung pangangailangan niya. Absolutely, mali po yan. Kasi ang kasama mo yung partner mo pero ang pinafantasize mo ay ibang tao. Mag-ingat ka, baka mamaya maisigaw mo yung pangalan niya. Number 2, dapat sabay tayo para makabuo tayo ng baby. Alam nyo po, kahit hindi kayo sabay labasan ng partner nyo, is makakabuo talaga kayo whether you like it or not. Lalo na kung fertile ang babae at wala namang kayong problema sa mga sperm count nyo. My point is, kahit si Mr. lang ang makatapos, kahit ang babae ay hindi, malaki ang chance na mabuntis. Kasi kaya pong mag-survive ng sperm ng lalaki ng ilang araw pa doon sa fallopian tube ng isang babae. So meaning, as long na nakapag-fertilize ng egg yan, mabubuntis ang babae. Well, masarap naman talaga yung pakaramdam na sabay kayo. Pero hindi pwedeng gawing basihan ito para makabuo ng baby na kailangan sabay kayo. Number 3, doon naman sa ayaw makabuo. Kailangan daw pagkatapos ninyo at pumasok yung likido ni Mr. Diyan sa loob ng kuweba, kailangan tumalon-talon para malaglag yung mga anumang pumasok dyan. That is very wrong. 0 po ang chance niyan. Kahit tumalon-talon ka dyan, magdamag, magtatatumbling ka, kung mabubuntis ka. Yung iba ginagawa, umiinom pa ng mainit na tubig. Naniniwala sila na kapag nainitan yung mga pumasok na sperm doon, mamamatay daw at hindi makakabuo ng baby. Alam nyo po, pag inom ng mainit na tubig, pag talon-talon, hindi po nito mapiprevent na ikaw ay hindi mabubuntis kung aksidenteng may nangyari sa inyo at naiputok po sa loob. Pwede po kayong gumamit ng mga emergency contraception. Ito po ay isang paraan na contraceptive para ma-prevent ang pagbubuntis sa maagang oras. Pumunta agad kayo sa mga doktor ninyo, sa inyong mga OBGYN at sabihin ninyo yung concern ninyo. Huwag nyong patagalin. Kailangan matake mo to after 72 to 120 hours na unprotected sex. Kailangan makapag-take ka nito. Mas maaga sa 4 hanggang 5 araw, mas maganda, mas mabisa. So alam po yan ng mga professional. Alam yan ng mga OBGYN ninyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo,
moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, may mga paniniwala din. Kung gusto mo ng anak na babae or anak na lalaki, ay dapat daw may specific possession. Hindi po totoo yan. May mga combination po ang mga chromosomes natin. Pwede kayong kumonsulta sa inyong mga healthcare professional para mabigyan kayo ng idea kung papaano or kung pwede ba talaga. Pero, isa lang po ang masasabi ko, walang kinalaman ang mga posisyon na gagawin ninyo kung anong gender ng magiging anak ninyo ang gusto nyo. Another thing na maling paniniwala, tara ipuputok sa loob, hindi ka naman mabubuntis kasi may regla ka. Kaya sige, kahit na madugo, ang katotohanan kasi, possible pa rin po talagang mabuntis ang isang babae kapag nakapaglabing-labing siya, kahit na siya ay may regla. As long na unprotected ka, during your period, naku, wag pong pakakampante dahil hindi yan sure ball na hindi ka mabubuntis. Pwede mong i-apply dyan yung rhythm method na tinatawag para matsyempohan na hindi fertile ang babae. Dapat siguro gumawa tayo ng ibang video dyan kasi step by step ang pagtuturo ng rhythm method. Kasi kapag hindi mo nasundan yan, akala mo safe ka pa pero hindi na pala dahil nalagpasan mo na yung tamang bilang. But again, hindi po totoo na kapag may regla ang isang babae ay hindi siya mabubuntis once na siya ay nakipagtalik pero unprotected. Last one, huhugutin agad kapag matatapos na si Mr. Hindi raw mabubuntis kapag ganun. Well, hindi po yan 100% na safe. Pero may mga nakakalusot. May mga eksperto talagang lalaki dito or babae dito na alam nila na bago pa ito lumabas, ilang segundo, kailangan mahugot na nila. Pero may mga tinatawag po tayong pre-ejaculation. Yung akala mong nailabas mo lahat kasi nahugot mo naman bago siya pumutok sa loob. Hindi mo alam may tumalsik na pala. May nauna na pala. Hindi rin kasi minsan alam ng lalaki yan na may tumalsik na pala. Dahil minsan sa sobrang sarap, umaasa siya na yung ilang segundo na itatagal niya doon sa loob, safe pa rin. May mga babae pong nagkaroon ng unwanted pregnancy sa kadahilan ng akala daw ay safe dahil ipinutok naman sa labas. Ang ending, ayan, may baby na sila. So again, hindi po 100 safe na kapag ipinutok ninyo sa labas, meaning walang naiwan or walang nauna sa loob. So para maging sigurado po, kung ayaw talagang makabuo, better na gumamit ng mga contraceptive. Gumamit po kayo ng mga pills, or kung ano yung magandang isasuggest sa inyo ng OBGYN ninyo na hihiyang sa inyo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!